O anak, maiwan ka saglit dito. Tiya, hatid ko lang to kay Kagawad Biba ha. Nay, sasama na kaya ako. Total, wala naman akong pasok. Ay hindi na, maiwan ka na dito at magre-review ka. Diba may exam kayo? Ay, naku Nay, kaninang madaling araw pa ako naka-review. Kaya sige na, sasama na ako sa'yo para pang dagdag pa. Sige na nga, halika na nga. Ikaw bahala. Bilisan mo, nagmamadali ako. O Nay, buti konti lang yung nilabahan nyo kay Kagawad Biba. Oo, mga gagamitin niya kasi mag-outing to. Oy, saan kayo pupunta? Ay, pupunta kami doon kay Kagawad Biba. Tihahatid ko tong mga nilaban ko. Extra tuloy ako na maglilinis at plancha sa bahay niya. Wow, buti pa ikaw, Mare. Todo kayod ka ngayon Kailangan magka-college kasi si Daniela. Kaya kailangan kong kumayod ng kumayod para sa tuition niya. Paano, Mare? Mauna na kami at baka pumasok pa sa barangay yun Punta na kami dito, Auntie Lele. Nay, hindi ka ba nahihirapang magplansya at maglinis dyan sa bahay nila Kagawad Biba? Ang luwang-luwang ng bahay nila. Ano ka ba, anak? Okay lang. Basta pagbubutihan mong pag-aaral mo, ha? Oo, Nay, kung kinakailangan mag-working student ako, gagawin ko. Hindi na kailangan. Ako nang bahala. Gagawan ko ng paraan para makapagtapos ka. Oh, hindi na pala kayo. Kanina ko pa hinihintay yung gamit ko na yan. Aalis na kami. O ikaw po rin, yung trabaho mo yung papaharvester ako ngayon. Kaya magluto ka mamaya ng pagkain nila. Alam mo naman, aalis ako ngayon. Ay, opo, madam. Eto na nga at paplansyahin ko na to. Si Daniela na lang daw po ang maglilinis. Extra yung anak mo? Bakit hindi mo naman kasi agad ako sinabihan? Wala po kasi siyang pasok, madam. Kaya isinama ko na siya. Ganun ba? O, sige na, ikaw maglinis ka na dun sa loob at kakain muna ako. Opo, Kagawad. Ay, nakakapagod pala yung trabaho ni Nanay. Asan na kaya siya? Nay? Ang hirap talaga pala pag walang pinag-aralan, hindi ka makakahanap ng magandang trabaho. Hanggang ganito ka na lang, maglilinis ng bahay hanggang sa mag-extra ka. Kaya pala si Nanay nagsisikap na makapagtapos ako para hindi ko maranasan yung mga nararanasan niya. Oh, tapos ka na? Ang bilis naman. Siguraduhin mong malinis lahat ng mga ginawa mo, ha? Opo, napunasan ko na pati yung mga bintala niyo. Alam naman nung nanay mo kung anong gusto ko. Ayoko nang marumi. Anak, mag-ready ka na. Tuuwi na rin tayo niyan. Anong oras na? Alas 4 na. Halika na. Total naman si madam. Parating na rin yung anak niya. Halika na, anak. Hindi na ba tayo magpapaalam, Nay? Ay, hindi na. Alam na ni madam yun. Basta alas 4, pwede na ako umuwi. Bakit magkano na ba ang presyo ng kamatis ngayon? Bakit ang mura naman? Sayang naman, hindi umabot yung mga inani ko sa magandang presyo. O siya, sige. Punta na kayo dito at pwede na yung presyo sa akin na 15 pesos na lang. Uy, si Ma'am, may ibabalita ako sa'yo. Yung palang pamangkin mo si Daniela, mag-aaral daw ng college. Matalino daw. Ay nako, asa ka pa naman na makakapagtapos yun ng pag-aaral? Hindi mo ba alam pera nang kailangan ngayon para makapagtapos ng college? Oo nga, yun nga din yung iniisip ko Pero tong kapatid mong si Kuring, nagyayabang na naman sa akin. Ay nako, nag-ilusyon pa talaga yung kapatid kong yun. Saan naman makakakuha ng malaking halaga pampaaral ng college? Di ba nga patay gutom silang mag-ina, isang kahit isang tuka? Kung hindi naman makikipaglabandera yon at hindi maglilinis ng bahay, wala na silang kakainin. Tsaka di ba nga, madami pa nilang utang sa akin nang hindi na nila babayaran? Kung sana katulad nila ako na mayaman, maraming negosyo, ekta-ektaryang kamatisan at silihan. At ako, kaya kong pag-aralin yung mga anak ko kahit sa ang mamahaling eskwelahan pa. Maniwala ka sa akin, may pagkakirengkeng din yun. Hindi makakapagtapos yun ng pag-aaral, mabubuntis yun ng maaga. Ay, grabe ka naman, Madam Simang. Hindi ko kinakaya tong mga sinasabi mo. Wala naman iba-iba sa inyo yun, Madam Simang. Pamangkin mo si Daniela, tapos kapatid mo pa si Kuring. Kaya suportahan mo na lang, huwag ka nang nagsasalita ng mga ganyan. Ay, maniwala ka sa akin, Lele. Yung kapatid kong si Kuring, makitid ang utak noon, kaya nga hanggang ngayon naghihirap pa rin. Sige na, Simang. Gagawin pa ako, mauna na ako. Ano na naman yung mga pinagkukwento mo, si Mang? Narinig ko ang lahat. Ikaw yung kayabangan mo, ayusin mo Hindi porket meron kang pinag-aralan at meron ka ngayon, pwede ka namang lait. Maganda nga yung pananamit at buhay mo, pero ang sama ng ugali mo. Respeto mo naman ako, si Mang, bilang ate. Para sabihin ko sa'yo, wala akong kamag-anak o kapatid na mahirap. Pinagmamalaki mo, tong anak mong to,
Eh di ba anak mo lang naman yan sa pagkadalaga mo? Iniwan ka ng lalaking minahal mo. Baka nga matulad pa sa'yo yung anak mong yan, na disgrasyada at hindi pa makapagtapos ng pag-aaral. Di ba nga? Sinasabi nila, kung anong ugat, siya din ang bunga. Alam mo si Mang, matatanggap ko pa na laitin mo ko. Pero ang laitin mo ang anak ko at husgahan ng pagkatao niya, ito tatandaan mo si Mang, binabalaan kita, husgahan mo na ako, wag lang ang anak ko. Napapa-high blood talaga ako niyan si Mang na yan eh. Ba't kasi papatulan niyo pa yung kapatid yung may alam yung mata pobre? Sobra na siya. Lagi ko na lang siyang iniintindi. Hindi naman pwede yung palagi na lang niya tayong ginaganyan na inaapak-apakan. Porket meron siya, pwede niya na tayo lait-laitin. Ay naku Nay, tumigil ka na nga dyan. Uminom ka nga muna at kumalma kayo. Kaya ikaw, Daniela ha, pagbutihan mo ang pag-aaral mo. Sa bagay Nay, tama rin kayo Nay eh. Na hindi maganda yung galing kita si Mang at hindi rin maganda yung trato niya sa atin. Hayaan mo na anak, ganun talaga ang buhay. Hindi ka naman ituturing na kamag-anak, lalo na't mahirap ka. Saka ka lang naman nila kilala kapag may kailangan sila. Kapag kailangan nila tagahugas ng plato o tagaligpit ng mga pinagkainan kapag may handaan. Ganun naman talaga ang role ng mga mahihirap na kamag-anak. Kaya ikaw, Daniela, huwag mong mamanahin yung ugali ng tita si Mang mo. Kapag nakapagtapos ka, lumingon ka sa pinanggalingan mo. Hindi yung kapag nakaangat ka, parang wala ka nang kilala. Oo na Nay. Tara na't magpahinga na tayo.